So again, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, etong uminit na naman at naging usap-usapan na naman sa mundo ng social media and maging sa mainstream media mga kaibigan, yung naging statement. Statement nitong si BP Sara mga kaibigan. Tandaan ninyo ha, nagsawa na po sa no comment itong si BP Sara. Nagsawa na rin siya sa itok-itok no mga kaibigan. Kaya kung mapapansin ninyo, panay na ang labas, no? Panay na ang labas ng mga statement nitong si BP Sara. And lately mga kaibigan, lately ang inilabas na statement po nitong si BP Sara ay eto, no? Mga kaibigan, at pakita na natin. Yan, no? Yan, lakihan ko kaya na parang napakaliit, hindi mabasa ng ating mga kaibigan yan, eh. Wait lamang po, ha. Maliit pa rin. Maliit pa rin. So, balik natin sa dati. Yan, okay, okay na. Sige, pagbigyan ko na mga kaibigan, ako na lang ang maliit. Itatago ko na muna yung aking kagwapuhan. So, ulitin natin mga kaibigan. Again, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin itong ang tawag dito, itong naging statement po ni BP Sara, no mga kaibigan. At regarding po ito doon sa pagbawas, no? Pagbawas ng kanyang seguridad, no? Ito, naglabas si BP Sara ng kanyang statement noong July 23, a day after po ng SONA, no mga kaibigan. And this statement ay may kinalaman po doon sa pag-relief. Pag-relief no mga kaibigan. Sabi niya sa statement niya, ni-relieve daw. Pero actually, this 75 personnel from the PNP Police Security Group mga kaibigan ay hindi naman po na-relieve. Kasi pag sinabing relieve, inalis sa serbisyo. Di ba? So hindi po inalis sa serbisyo. Mamaya malalaman natin yan. Meron tayong video panonoorin. Okay? Pero puntahan muna po natin itong official statement of BP Sara Duterte. No, yan meron logo po ng meron logo ng Office of the Vice President, no, mga kaibigan. Okay. Okay, basahin na natin. Official statement of BP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. Okay? Sabi dito ni BP Sara mga kaibigan, I confirm that on the 22nd July 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection, no? Dito mga kaibigan, ang gusto ko lang po ipapansin is the choice of word na ginamit ni BP Inday Sara, no mga kaibigan, yung relieving, no? Relieving kasi pag sinabi mong na-relieve no mga kaibigan ay inalis sa serbisyo, no? So yan ang ating aalamin mamaya, no? Ito bang 75 personnel na ito na galing po sa PNP Police and Security Group ay inalis po sa serbisyo or kinakailangan lamang nila na maipwesto doon sa mas importante kaya sila ay kinuha po mula po sa sa Office of the Vice President, okay? And tuloy natin. Sabi dito ni BP Sara, I want to assure the public that this order will not affect my work in the Office of the Vice President. Talaga namang hindi maapektuhan mga kaibigan, di ba? BP Sara naman, wag mo naman kaming gawing na maliliit ang utak. Di ba? Alam naman ng lahat ng mga Pilipino, no, na nasa konstitusyon nakasulat mga kaibigan na ang tanging trabaho ng Vice President or mandato ng Vice President mga kaibigan, lalo na kung ikaw ay plain Vice President lamang at wala kang hinahawakan na anuman na mga karagdagang katungkulan like halimbawa sa mga kabinete, di ba mga kaibigan, na gaya nga ng alam natin na nang mag-resign po itong si BP Sara
sa pagiging sekretary. Kamakailan lamang ay nag-resign po itong si VP Sara bilang secretary po ng Department of Education, tapos idagdag pa yung kanyang pagiging co-chairman o chairwoman ng NTFL-CAC, di ba? So wala na po siyang hinahawakan ngayon na mga anumang katungkulan sa gobyerno maliban na lamang po sa kanyang pagiging vice presidente, di ba? And gaya po ng atin ding alam ay may inalok sa kanya na ibang departamento pero ito ay kanyang tinanggihan, no mga kaibigan. So plain Vice President na lamang po itong si VP Sara. And according to our Constitution, ang tanging trabaho ng Vice President, mga kaibigan, ay maghintay kung kailan mapababa ang presidente, maghintay kung kailan matutugi ang ating presidente, kung kailan magugurgur, di ba? Gamitin natin yung kanilang mga terminolohiya, mga kaibigan, di ba? Kung kailan magugurgur ang presidente or kung kailan mai-impeach ang presidente. Sa madaling salita, mga kaibigan, pag nawala ang presidente, dun pa lang gagana ang trabaho ng isang vice president, di ba? Gagana sapagkat mula po sa vice president, siya ay hahakbang. Yan, hahakbang na siya, di ba? Hahakbang sa patungo naman po doon sa pagiging presidente. Doon pa lang magkakaroon ng trabaho ang vice president. Kaya tama yung sinasabi tama din yung sinasabi dito sa statement ni VP Sara, mga kaibigan, that I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the president. Kasi nga naman, ang trabaho ng vice president, mga kaibigan, ay standby lang. Eh ikaw ba naman? Standby na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magagampanan. Aba. Diba, mga kaibigan? No? Yun na lang yung standby na lang ang magiging trabaho niya. Inalisan siya ng 75 na PNP Police and Security Group. Pagkatapos hindi mo pa magagampanan yung pagiging standby, ibang usapan na yan. Di ba, mga kaibigan? Oh. Sabi niya pa rito, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapagatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o underserved communities sa ating bansa. Alam niyo, mga kaibigan, no, pansin ko lang bagay matagal ko na napapansin, hindi lang ngayon, pansin ko lang, etong si VP Sara, Duterte talaga ang datingan. Di ba, mga kaibigan? Duterte talaga ang datingan nitong si VP Sara, mga kaibigan, no? Bakit ko nasabi? Every time na magkakaroon siya ng mga statement na ganito, lagi may pasaring, di ba? Sabi niya rito, makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o underserved community sa ating bansa. Actually, alam na natin lahat ito eh. Di ba? Hindi naman agad-agad mararating ng kasalukuyang administrasyon yung mga ibang mga kababayan natin, di ba? Meron talagang mga kababayan tayo na naroon sa mga liblib na lugar na hindi po naaabot ng serbisyo, di ba? Pero pinipilit naman ng administrasyon, no, mga kaibigan, through LGOs, di ba? Lahat yan, pinipilit na maabot ng administrasyon. Ang akin lang point dito, mga kaibigan, busy ka, di ba? Vice President ka. Dapat, di ba? Dapat talagang nakasuporta ka sa mga proyekto at trabaho ng gobyerno, di ba? Pero bakit kinakailangan mo pambanggitin dito? Ano dahilan? Ano reason? Di ba? Para pahiyain ang gobyerno, para sabihin na indirect mga kaibigan, para sabihin na etong administrasyong ito mayroong mga underserved communities na hindi naaabot. Yun ang aking aabutin. Parang gano'n, no, mga kaibigan? Oh. Ito pa isa. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country. 'Di ba? Parang sinabi niya, mga kaibigan, na ang PNP, ang PNP o ang kapulisan natin o ang gobyerno ay walang ginagawa when it comes to
war on drugs, 'di ba mga kaibigan? Kaya sabi niya sana makatulong, 'di ba parang gano'n 'no, sana makatulong etong 75 na PNP na ito, 'di ba sana makatulong na, doon sa pag-ano sa droga sa bansa, 'di ba? And sabi pa niya rito, "And that even fewer shall fall victim to various criminal activities," 'no mga kaibigan. So 'yan po yung ano, 'yan po yung statement po ni ano, ni, VP Sara. And with this statement, ngayon ko lang din napansin mga kaibigan ano, sabi ko sa inyo mahilig tayo sa impronto, 'di ba? Doon sa una, sabi niya rito, on the notice of relief, 'di ba? Relief, relief, 'di ba? Pagkatapos doon sa last paragraph ng kanyang statement mga kaibigan, eh sinasabi niya naman dito na gagamitin itong 75 na ito mga kaibigan para yung ano, 'di ba, doon sa droga, pagkatapos yung mga criminal activities, 'di ba mga kaibigan? So, sa statement ni VP Sara lagi na lang merong contradiction, 'no, mga kaibigan. So, eto ngayon, eto ngayon mga kaibigan, alamin natin, ano ba dahilan, 'no? Ano ba dahilan mga kaibigan at, inalis yung, 75 na, personnel coming from, PNP, security group mga kaibigan, 'no? Ano ang dahilan? Ah, Eto, actually meron pong, mandato o merong, meron pong, memorandum na pinalabas ang PNP tungkol po dito 'no, mga kaibigan. Ayan 'no, kung mababasa ninyo mga kaibigan, 'di ba? Dated July 22, 2024 'no? For TD-PRM, attention to PNCOD from DPSPG downloading personnel to NCRPO, no mga kaibigan. Okay? So eto noong July 22 mga kaibigan, talagang talagang kailangan no ng ating mga kapulisan lalo-lalo na 'di ba? Yung etong araw na 'to ay yung SONA, 'di ba? Araw ito ng SONA. So kapos na kapos ang kapulisan. And maliban diyan mga kaibigan ay eto po no, eto pa yung isang dahilan ng mga kaibigan. And according to PNP, mga kaibigan, eto panoorin natin para mas malinaw, okay? Oh. Yung security ng Vice President is under anymore sa amin. No? It's under the Presidential Security Command. And what you're doing right now, especially din sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have Diba? Sabi po dito ni General Romel Marbil, mga kaibigan, kulang na kulang. 'Di ba? Kulang na kulang yung kanilang mga tao, no? to nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Yun. Nagbawas ng mga tao na hindi naman kailangan, 'di ba mga kaibigan? Na yung mga tao na yon instead na nandun naka-standby lang sa kanila, hindi nila kailangan, kailangan po ng kapulisan, 'di ba? So binawasan sila, no mga kaibigan. Okay. Even mga generals namin, yung mga retired generals namin, we have to get all our people. 'Di ba? Even yung mga retired general ng PNP mga kaibigan, alam niyo meron din mga 'di ba? Meron din mga escort ito, no? So kinuha din 'yon. So take note hindi lamang yung kay VP Sara, kundi maging yung mga escort po ng mga retired general, lahat po, 'di ba? Lahat mga kaibigan. Okay? Kasi sabi ko nga, ang competition for everyone, policeman, there's about 500 pa police na kailangan mo. And tignan nyo yung mga police natin, especially kahapon, hirap na hirap. And these people cannot work anymore, di ba? Pwede sila, sino papalit sa kanila? So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman yung mga part, na sabi, tinanong naman namin hindi naman po namin tinanggal, kinausap po ng PSP. Yun. So mga kaibigan, hindi po tinanggal, malinaw na malinaw mga kaibigan, hindi po basta tinanggal kumbaga ay nakipag-coordinate, no? Nakipag-coordinate po ang pamunuan ng PNP mga kaibigan doon sa mga inalisan or binawian po ng mga ng mga escort nila na hindi naman po kailangan, no mga kaibigan. PG natin, yung chief of staff ng ating Vice President na yung mga tao natin. Kasi marami na sila Hindi naman like mostly that's a part. Totoo naman, di ba? Marami naman na sila, di ba mga kaibigan? Yung 400 plus, di ba, na escort,
ni VP Sara, mas marami pa nga ng dihamak, no? Siguro mga 300% dinagdag nito doon sa naging Vice President Security Group ni Nanay Lenny nung nakaraan, 'di ba mga kaibigan? Pero since Duterte, 'di ba? Since Sara Duterte at inabot pa yung panahon ng paglalagay ng security group ng Vice President, ang presidente pa noon ay yung tatay niya, 'di ba mga kaibigan? Siyempre spoiled, 'di ba? Kinakailangan maingatan yung anak kaya binigyan ng 400 plus na escort ng mga kaibigan. Pero sa dami ng 'yon, sabi nga dito ni General Marbil mga kaibigan, 'di ba? Sa dami ng 'yon, halos hindi naman nila kailangan. Kailangan ng PNP. Take note, nagpaalam po ito sa chief ng Vice President, no? 'Di ba mga kaibigan, hindi po basta tinanggal. Hindi po basta tinanggal, no mga kaibigan. Okay. So dito malinaw, no mga kaibigan, na itong ating VP Sara, talaga namang hindi po maiiwasan yung pagiging umiiral pa rin, no? Umiiral pa rin mga kaibigan yung kanyang pagiging spoiled brat. Diba? Talagang sabi ko nga sa inyo kahapon, may attitude talaga itong si VP Sara, no mga kaibigan. Isipin mo nga naman yun. Ito pa, dagdag ko lang mga kaibigan, kung may pagmamalasakit ka sa bayan, 'di ba? At alam naman natin na ang kapulisan, ang mandato ng kapulisan, ang sinumpaan ng kapulisan ay to serve and protect, especially mga kaibigan, yung ating mga kababayan, 'di ba? Ikaw, VP ka, Vice President ka ng Pilipinas, mga kaibigan, no? At sinasabi nyo na bayan muna, 'di ba? Bayan muna. Pero bakit nung kinuha yung 75 personnel, naglabas ka na kaagad ng statement, 'di ba? May kasama pang drama na sana malaki ang magawa nung 75 para doon sa droga at saka sa kriminalidad. Sana, 'di ba mga kaibigan, parang gano'n Tapos meron pa siyang pasaring na na inalisan niyo ako ng 70, gagawin ko pa rin naman, pupunta ako sa mga liblib na lugar, doon sa mga underserved na mga communities, pupunta pa rin ako doon. Paano naman yung aking seguridad? 'Di ba? So may attitude po talaga itong ating Vice President, no mga kaibigan. Okay. So yon mga kaibigan, kung ano man po yung anyong mga karagdagang opinyon at kung ano yung masasabi ninyo dito sa ating pinag-usapan ngayon, no mga kaibigan, ay please don't forget to comment on our comment section, especially yung ating mga team replayer, no mga kaibigan. Kung mapapansin po ninyo, yung mga comment nyo ron ay meron po mga marka, may thumbs up, may puso, di ba? Dahil binabasa ko po lahat ng mga comment ninyo mga kaibigan. So, wag po kayong manghinayang na mag-comment dahil hindi po sayang yung effort nyo dahil binabasa ko po lahat ng comment. Okay? And please don't forget to like and share. At sa mga bago mga kaibigan, ay don't forget to subscribe. Paki-like na rin, paki-share na rin po mga kaibigan. Para matulungan niyo naman po ako na lalo pang lumaki yung channel natin at mas marami pa yung maparatingan noong mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating channel. Okay? So, right.